Shoutout ko pala ang nag-iisang member ko na si Christopher Ogit, maraming salamat po, ang saya naman. Sturdy Rake Rank, Normal Durability, 2020. Its kapangyarihan ng attack, 3 hanggang 7. Timbang, 6 na po isang rake na binuo ni Khan, isang blacksmith na kinakatawan ng isang rehiyon, ipinagmamalaki nito ang mataas na durability, ang iyong pag-unawa. Ang sturdy rake ay nasa 100%, nakuha mo ang blueprint para sa sturdy rake. Sinasabi ni Khan na wow, ito ay isang magandang rake. Ito ang magiging serve bilang magandang halimbawa, sinasabi niya na nasa ethnol ang ganyan tao. Tumatawa at sinasabi ni Grid na yan ang sinasabi niya. Kahit medyo mabango siya. Naiinis na siya dahil napaka-busy niya sa kabila ng pagiging Panginoon. Masaya siyang makatrabaho siya sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang sandali. Tumatawa at sinasabi ni Khan na natural lang yan ngayon na lingkod na siya ng hari pati pamamahala ng bayan. Pero na-miss niya na magtrabaho sa kanyang, sinasabi ni Khan na maraming dapat silang gawin, ngunit simple ang mga kagamitan sa pagsasaka, kaya bilisan nila, makakahabol sila pagkatapos. Sinasabi ni Grid na nakagawa siya ng 3 nang wala pang 1 oras. Sinasabi ni Khan na kailangan nilang magmadali upang matupad ang malaking bilang ng request ni Lowell. Hindi pa siya nakakagawa kahit isa, sinasabi ni Grid na hindi niya siya dinala dito para lang magawa niya ang kayang gawin ng kahit sinong blacksmith. Kailangan silang gumawa ng pinakamagaling na mga kagamitan sa pagsasaka na ever exist. Mga tool na maaaring maging pinakamahusay na magsasaka kahit ang kanyang average na farmer. Dapat maging high-rank blacksmith siya, hindi angkop sa kanya ang compromising. Gulat na gulat at sinasabi ni Khan na ang dignity na ito. Walang duda siya ang successor ng legendary blacksmith, Pagma. Sinasabi ni Khan na 100% tama siya, hindi niya nakita ito. Sinasabi ni Grid na naiintindihan niya pa, nasa mahirap na sitwasyon sila. Nag-alala siya na baka mahirapan siya sa init ng kanluran. Masaya siyang makita na malusog siya. Tumatawa at sinasabi ni Khan na nag-aalala siya sa wala. Sa tingin niya ba ang isang blacksmith na deal sa apoy ay mamamatay sa init? Sinasabi ni Grid na kailangan niyang manatiling healthy, Khan. Sinasabi ni Grid na ang lugar na ito, kung saan siya nagtatrabaho na kasama siya, ay pareho ang kanyang punto ng pagsisimula at lugar na maibalik. Sa isip-isip ni Khan na mahal na anak, ngayon siya ay magkakaroon ng lugar na bumalik. Sinasabi ni Khan na naiintindihan niya, at ganoon din para sa kanya. Sinasabi ni Grid na syempre ginagawa nito, bukod, ngayon na may mga tamang pugon na sila, dapat nating sulitin ito, mukhang maliit ang Smith sa labas, pero parang may mga 8 malalaking pugon, parang isang factory, at kahit 12 pang tao ang pwedeng magtrabaho dito. Sa isip-isip ni Grid na ngayon ay dumarating sa kanya na ito ay dating isang pangunahing lungsod, dapat siyang mag-set up ng plano para mag-invite ng mga blacksmith players, ideal rate. Rank, Epic Durability, 50-50 its attack power, 25 hanggang 31 weight, 51. Stamina plus 7 Dexterity plus 12 bahagyang nagpapabuti sa kalidad ng lupa. Sa kabila ng paggamit ng masamang bakal at kahoy, it functions exceptionally. Hindi marami ang bilang nito, ngunit dapat silang makapagsaka ng mahusay dito. Ang mga gawa ng legendary blacksmith Grid, sigurado ay kahanga-hanga. Umiiyak at sinasabi ni Grid na tinutukso niya ba siya. Sinasabi ni Lowell na kaya ito ginawa ni Mr. Khan, my lord, may kailangan siyang sabihin sa kanya. Pumunta tayo sa kastilyo, sumagot si Grid na okay sige, tara na. Sinasabi ni Lowell na para maging 11 stories ang central spire ng kastilyo ng Panginoon. Kasing laki naman talaga ng isang royal palace, ang mataas na spire ay kinakatawan ng kapangyarihan ng Panginoon. Patunay na ang dating Panginoon ng Riden ay may kapangyarihan na labanan ang hari. Ang central castle ay may 127 na kwarto at may 6 na auxiliary buildings. May barracks ito na kayang maglagay ng 80,000 na sundalo, at 3 soldier training facilities. Sinasabi ni Grid na nasorpresa siya dito, akala niya wasak din ang kastilyo ng Panginoon tulad ng lungsod. Maaaring ito ay hindi nakaayos at luma, pero nasa mahusay na kondisyon.
Sinasabi ni Lowell na tila nabenta ng mga tao ang lahat ng mga kagamitan at mga bagay sa kastilyo upang matupad ang tribute na hinihiling ng Saharan Empire. Ngunit kanilang pinangalagaan ang trono ng Panginoon, isang emblem ng Redden. Ito na ang huling pride ng mga tao, sino ang nagme-maintain ng lugar na ito habang sinasakripisyo ang sarili. Kahit iniwan na ng mga pinuno ang lugar na ito. Sinasabi ni Greed na bakit ang layo nila kung hindi naman sila nakaupo dito. Huroy, Lowell, sinasabi nila na kaya niyang maging pinakamahusay. Naniniwala pa ba sila dyan? Sinasabi ni Huroy na oo naman my lord. Ang spire ni Redden ay magiging mas mataas kaysa sa spire ng kingdom. Sinasabi ni Lowell na naniniwala din siya, siya lang ang lalaki na kinilala niya. Sa isip-isip ni Greed na ito'y isang upuan na maraming kahulugan. Karapat-dapat ba siyang umupo dito? Ang buhay niya ay nasa gutters na at nagpapasalamat siya dahil nagbago ang lahat ng naging successor siya ng pagma. Kahit maging pagmaman siya o hindi, siya ang nagbigay ng trabaho para mangyari ang mga bagay. Siya ay karapat-dapat, pero pwede bang maging mabuting Panginoon na maaaring magbigay ng sagot sa bayan? Nagbuntog hininga at sinasabi ni Greed na dapat maging pinagmumulan ng kita ang mga tao. Pagiging Panginoon para sa bayan at kung ano'y hindi nababagay sa kanya. Pero kung magiging loyal sila, dapat niya lang gawin ang bare minimum. Lowell, huwag niya nang isipin ang pagsasamantala sa puso ng mga tao. Sa isip-isip ni Lowell na nagulat siya na ganyan ang sinasabi ng lalaking ito. Gagawin niya na panatilihin ito sa isip, sinasabi ni Greed na wala siyang maipapangako, dahil hindi niya kilala ang mga tao dito, ngunit mayroon siya mga tao na naniniwala na siya ang magiging pinakamahusay. Kaya kailangan niya patunayan ang sarili niya bilang Panginoon ng Redden. Sa isip-isip ni Lowell na kaya niya na iresolba ang sarili niya. Ngayon ang natitira na lang ay ang pagtakbo sa kanilang trajectory tungo sa great achievement. Sinasabi ni Lowell na kung handa na siya, hayaan niyang sabihin niya sa kanya ang kanilang mga layunin. Ang layunin ni Redden ay mabilis na mabawi ang populasyon at industriya nito sa antas ng isang pangunahing lungsod. Magsisimula muna sila sa agrikultura, pagkatapos ay pasiglahin ang pagmamanupaktura at pagkonsumo, at saka supplement resources, kung tungkol sa taggutom, sa kabutihang palad, ang legendary farmer at feng shui expert na si Mr. Piaro, nalutas ni Piaro ang problema sa paghahanap nila ng water vein, nagtataka at sinasabi ni Greed na kailan at paano naging Taoist si Piaro. Sinasabi ni Lowell na magsisimula din sila ng isang massive fostering of blacksmiths upang maging commercial city. Para sa Overgeared Guild, ang kanilang layunin ay puksain ang mga halimaw ng kanluran, lalo na ang mga giant worms. Giant worms, na sanhi ng mga espesyal na episode, na may base sa ilalim ng lupa. Sa sandaling salakayin nila ang kanilang base, hindi na sila dapat mag-respawn, at ang episode ng kanluran ay dapat lumipat sa susunod na yugto. Sinasabi ni Huroy na ang experience na binibigay nila at ang kanilang mga lieges equipment. Dapat silang magsimula ng tunay na mabilis na pag-level up. Sinasabi ni Lowell na yon ang nagdala sa kanya na susunod na punto. Ikinalulungkot niyang hilingin sa kanya ito, sinasabi ni Greed na alam niya. Gusto niyang magpatuloy siyang gumawa ng mga tools at equipment sa smithy, di ba? Elaborate, detalye ng mga plano ang kanyang espesyalidad. Magplano sa nilalaman ng kanyang puso, sinasabi ni Lowell na oo. Siya na ang bahala dyan, ang ambisyosong tagaplano ay nagsimulang ipaikot ang bola, at kaya nagsimula ang rekonstruksyon ng lungsod na umusad. Sa mahirap na kapaligiran, ang mahalagang gawain ay min-max ang kanyang limitadong mga resources. Sinasabi ni Tobin na natapos na nila ang pag-scout sa labas ng kastilyo, Lowell. Tignan niya kung may mga bayan na malapit sa Redden para dumami ang kanilang populasyon. Sinasabi ni Lowell na huwag siyang maghanap ng mga bayan. Kung may bayan sa gitna ng disyerto, malamang ito ay pugad ng vampire. Ang mga vampire ay nasa level 250, at may mga ilang ay nasa level 400 pataas. Kailangan nilang iwasan na gumawa ng anumang bagay na maaaring maging delikado hanggang maging matatag ang lungsod. Ang priority mission ng Overgeared Guild ay pag-secure ng lumber para sa reconstruction. Baka iniisip niya na manual labor lang ang gagawa, pero isang trabaho na sila lang ang maaari gumawa, dahil sa mga desert monsters na nasa paligid. Para iligtas ang patay na lungsod, mahalaga na buhayin ang mga basic industries. Si Mr. Piaro at Mr. Bland ay naiwan sa pamamahala sa mga farm, habang si Jude ang namamahala sa pisikal na pagsasanay ng mga sundalo.
Sinasabi ni Jude na maraming bato ang nakuha ni Jude. Malakas, basta may abilities sa pisikal para dito, ang kanilang attack power ay pwede niyang dagdagan ng mga armas ni Greed. At ito ay kailangan maging sustainable system, kaya nila ito. Sa pamamagitan ng manufacturing, sa isip-isip ni Lowell na kailangan niyang muling itayo ang ecosystem. At may panghuling piece ng puzzle, sinasabi ng guard na may paparating. Sinasabi ng dumating na kamusta, pumunta siya dito dahil may negosyo siya sa kastilyo. Sinasabi ng guard na sino siya, ang mga outsiders ay bawal pumasok ng walang pahintulot. Sinasabi ng lalaki na ang Riden, isang malaking castle talaga ito tulad ng naririnig niya. Pero ang mga outfits ng mga sundalo ay hindi bagay sa kastilyo. Alam niya kung bakit siya kinailangan dito, pumunta siya dito dahil tinawag siya ng bagong Panginoon. Sinasabi ni Lowell na 10 araw na lang, madami pa silang irereport. Hindi biro ang magpatakbo ng isang lungsod, pero salamat sa mga tools na nagawa niyo at ni Mr. Khan, may malaking pagtaas sa produktibidad. Sinasabi ni Greed na mabuti, ang lungsod ay dapat makarecover sa mabuting estado sa 1 buwan. Sinasabi ni Lowell na sa rate na ito, hindi na sila makahabol sa ibang mga lungsod. Sinasabi ni Greed na paano, marami silang ginagawa ng mga bagay. Sinasabi ni Lowell na dahil nawawala ang pinakamahalagang elemento na magpapalaki sa paghinga ng lungsod. Ang tinutukoy niya ay ang pera, sinasabi ni Greed na pera. Pero paano ang pera na nakuha nila sa teritoryo? Sinasabi ni Lowell na ginamit nila ito para sa kaligtasan ng bayan, kaya halos ayos na sila ngayon. Halos 2,000 ginto kada araw ang ginugol nila sa pagkain para sa bayan, pati ang mga gastos sa transportasyon. Desperadong na sila na kailangan nila ng pera higit sa kahit ano. Napatigil si Greed at sinasabi nito na hindi pwede, hindi ang kanyang building, hindi pwede. Galit na sinasabi ni Lowell na ang mga tanim na kanilang pinalaki ay gagamiting pagkain ng mga tao. Upang lumago ang lungsod, kailangan nila ng cash, ang kanilang option ay ang kanyang yaman. Naalala niya kung paano niya sinabi nang umakyat siya sa inaasahan ng isang Panginoon, di ba? Sinasabi ni Greed na hindi, ayoko nga, may sumilip at sinasabi na ang tense ng mood sa loob. Sinasabi ni Lowell na dapat niyang tandaan habang siya ay mabait sa kanya mga salita. Sinasabi ni Greed na gaya nga ng sabi niya, hindi maganda ang pakiramdam niya noong araw na yon. Sinasabi ni Khan na kailangan niya mag-order ng materials, pero baka hindi ngayon ang panahon para dito. Sinasabi ng dumating na masaya siyang makakita ng isang familiar na mukha. Kamusta, Mr. Khan? Nagulat si Khan nang nakita niya ang dumating. Sinasabi ni Lowell na huwag ganyan at invest ang pera niya. Magbigay siya ng halimbawa, sinasabi ni Greed na ang sagot dumi. Kung lagyan niya ito ng asukal, maaari niya na ito kainin. Paano kung magkolekta sila sa mga miyembro ng guild? Umiiyak ba siya? Para siyang bata. Sinasabi ni Lowell na ang mga miyembro ng guild ay hindi naman pwede mag-hunting dahil nagtatrabaho sila sa reconstruction. Hindi sila makahingi ng pera sa kanila. Sinasabi ni Khan na sorry to interrupt you guys habang nagtatalo sila, pero may guest silang dumating. Sinasabi ng lalaki na ang maingay na atmosphere na ito ay laging pareho, parang madami pa siyang gagawin kaysa noong tinatanong ni Lowell kung sino siya. Sinasabi ni Greed na nakarating siya dito ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Pero mukhang tama ang ginawa ni Euphemina sa trabaho niya. Lowell, dapat alam niya ang sagot sa problema niya. Welcome Rabbit. Sinasabi ni Rabbit na ang tagal na kamahalan.